para hindi galing sa mga marites lamang ang nakakarating sa kanya, diretso na sa gobyerno si Senator Ronald Bato de la Rosa para kumpirmahin na nakapasok at nakapag-imbestigan sa bansa ang mga investigador ng International Criminal Court o ICC. Maraming marites dyan nagsasabi, lalo na taga-media. Sasabi na, sir, meron na sir, totoo yan sir. Kumpirmado yan sir, meron na, pumasok. Sa Boracay pa nga sila nag-check-in sir. Yung mga ICC, yung mga media na nagmamarites sa akin. Kabilang si dating Senator Antonio Trillanes IV sa mga nagsabi na base sa kanya mga nakuhang impormasyon, nakapasok na nga sa bansa ang ICC investigators. Ito ang dahilan kaya't nais ni De La Rosa na malaman mismo sa Administrasyong Marcos Jr. kung totoo ang mga kumakalat na impormasyon. Pero unless I get a confirmation from official confirmation coming from the government, saka na ako maniwala. Bakit ako maniwala sa marites? Sa gobyerno ako. Sinabi na ba ng gobyerno na di allowed it? Bago matapos ang nagdaang taon, nakadalo pa si De La Rosa kasamang ilang senador sa isang salo-salo sa Malacanang at ibinahagi niya na nalindigan si Pangulong Marcos Jr. na hinding-hindi makakapag-imbestiga sa bansa ang ICC. Inamin na lamang ni De La Rosa na kung makukumpirma ang mga impormasyon, sasama ang kanyang loob at mapapatunayan niya mismo ang hugot na walang forever. It will make it will make a validation of the statement of the saying that walang forever. Kung totoo, talagang magbago talaga tingin ko. To the extent na laban bawi pala sila, ganun pala sila, laban bawi. Ganun ang magiging pagtingin ko. Granting totoo yung sinabi ni Trillanes. Pero kung hindi naman, bakit naman sabihin natin gano'n na wala namang basihan yon? Gayon pa man, sinabi ng senador na kung totoong bumaliktad ang gobyerno, susunod pa rin siya sa proseso. Ngunit sa dakong huli, nasa gobyerno pa rin kung hahayaan na maipatupad ang kautusan na sila ni dating Pangulong Duterte ay ipaaresto ng ICC. Yan nga, sabi ko, getting evidences, conducting the investigation, kahit na very partial investigation, dahil kung talagang nag-conduct sila ng preliminary investigation within our jurisdiction at yung kanilang pinag-i-interview lang, yung side lang ng mga namatayan ko during the war on drugs, yun lang in-interview nila at yung akusado hindi nila kinunan ng panig, then that's a very partial investigation. So if that partial investigation will lead to the issuance of a warrant of arrest, then depende din sa gobyerno natin kung i-implement nila yung warrant of arrest. Walang nabanggit si De La Rosa kung napag-usapan na nila ni dating Pangulong Duterte ang mga kumakalat na impormasyon. Hiling na lamang ng senador, I hope this government is kind enough to inform us. After all, we are citizens of this republic and we need protection from our government. Sinabi na lamang nito na si dating presidential spokesman Harry Roque na ang kanilang pangunahing abogado ni dating Pangulong Duterte sa kanilang depensa. At si Senator Francis Tolentino na nagsabing handa siyang ipagtanggol ay tutulong pa rin sa kanya. Yes, andyan si Harry Roque. Yes, siyang para sa amin dalawa ni President Duterte. Siya na mag-represent sa amin. Hindi pa napag-usapan kung magkano ang bayad. Sir, hindi na si Senator Tol. Hindi na si Senator Tol. Masyado kasing busy si Tol sa re-election. Magpa-re-elect pa yan eh. Kaya, pero nandiyan pa rin siya to help me. Nandiyan pa rin siya. He will, kailangan niya ng marami kang pangdepensa eh. Magagaling na abogados. John Escocio, Radyo Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.